Gusto niya mo kaya ito lang hindi niya kagustuhan niya mo. Natabo lang nga mo niya mo tungod sa obligasyon mo sa obra mo pero wala ko yung plano niya sa iya nga akuan mo. Dugay na nasa gani yung gits sa mo pero ginalagiwan na mo siya. Amo ining panaysayo ni Jovan Alicante, security guard sa merkado publiko sa Kabankalan, nga naglutang patay kay Ali Moreno nga ginapatihan may deprensyo sa Paminsaron kahapon nga adlaw Enero 19. What's up guys? Welcome sa Redels TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay guys? Sa video na to guys, may nag-viral na video, no? Nag-viral na video, no? Si isang security guard ay nakadali ng medyo nakadali ng isang kuha na tao. Medyo, sabi nila, medyo may problema sa kaisipan, no? So, pag-uusapan natin ngayon to guys, para makagabay tayo ng mga gwardiya na baguhan, bata, mainit ang ulong, hakuan yung trigger happy, ganun. Kailangan natin mapag-usapan agad, no? So, pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo, yung mga bagong dalaw sa channel ko, mahaba ko, no? Just rocker ang dating. Sabi, security officer ba yan? Security guard ba yan? Ba't ganun ang forma niyan? Kasi guys, ako ay isa ng retired na po ako. Hindi na po ako active guys, no? Hindi na po active sa aking pag-duty bilang security officer, security guard. Ngayon, guys, nagbabahagi ako ng mga kaalaman ko, mga experiences ko, at mga advanced learning ko nung ako ay nag-duty. At sana makagabay ako ng tao, although walang nanonood sa aking mga video guys, hanggat may 5-4 na nanonood, hindi ako titigil sa paggawa ng video, no? So, kung wala na manonood, share view na, ay, yan, tigil na ako. Kasi talagang wala nang kuhan. Pero hanggat may 5, 4, 3, kahit 2, at magabayan, mapagbigyan ng liwanag sa kaisipan, mabigyan ng kaalaman sa pag-duty, ay hindi ako titigil sa paggawa ng video. Guys, ako po ay gumagawa ng mga video regarding sa paggagabay, patnubay, pagdadagdag ng kaalaman sa mga gwardya. Kasi alam ko po na maraming gwardya na sinasalang ng kulang ng kaalaman, walang pagtitraining. Kasi nga po, sa Pilipinas, kulang ang trabaho. Kaya pag may nag-aalok ng trabaho, sunggab ng sunggab yung iba kahit wala silang gaanong kaalaman. So itong channel ko, nagbibigay ako ng mga gabay, patnubay. Dumalaw kayo sa channel ko, ayan. Pindutin nyo yung playlist. Pag nakarating na kayo sa playlist, ito ang lalabas. Security Guard Matters, no? Nandyan, guys. Bago nangyari itong pangyayari ito, may video akong ginawa, no? So, ito. Ngayon, kung magtatanong kayo, sino ba to? Gusto niyo mag-imbestiga sa pagkatao ko ba? Para mapatunayan nyo na, pwede ba akong paniwalaan o hindi? May dignidad ba akong pagkatao ko? Marami akong video dyan, guys. Personal video, mga travel video, mga entertainment video, karanasan video, pwede nyo pindutin yung mga video, panoorin nyo. Para magkaroon kayo ng lead kung sino ako, no? Kaya lang, may mga video akong entertainment dyan na nagmumukha akong tanga. Sabi nga ng mga base ko, mukha ng abnoy. Ginagawa ko yan, guys, para ipakita ko sa inyo yung artistic side ko, no? Pero hindi yan ang pagkatao ko. Baka isipin nyo, may mga video kasi dyan na nagtanga-tangahan, nagpapakwela ba? Para lang ma-entertain ang mga viewers. Pero baka yan ang basihan nyo para husgahan yung pagkatao ko. Hindi po ako ganun na. Ginagawa ko lang yan para sa entertainment purposes. Okay? So, punta na tayo dun sa video. Ang topic natin ngayon, how to use our server's firearms properly. No? Kasi may baril ang gwardiya eh. How to use it, no? Remember guys, nagpatugtog na yung kapitbahay ko. Sandali. Guys, wala kasi akong studio. Wala tayo kasi wala namang kita yung channel ko. Kaya wala akong studio, wala lahat. Kung ano lang meron ako, yun ang ginagawa ko. So, ang mga kapitbahay ko guys, ay ang lakas magpatugtog. So, alam mo naman ang YouTube, napakahigpit sa copyright nila, no? Hirap na hirap kang gumawa ng video galing sa isip mo, tapos
dahil lang sa tugtog sa paligid, kinaka-copyright ng YouTube. Tapos yung aking camera, aking cellphone ay hindi naman kayang tanggalin ang background ng aking video. Kaya minsan nakakadismaya na nag-effort kang gumawa ng video tapos magiging copyright lang dahil sa background sa mga kapitbahay. Anyway, sana hindi marinig ng video ko itong tugtog ng kapitbahay ko, no? So ngayon guys, tuloy tayo sa topic natin na yung gwardiya doon sa parang Ilonggo ang salita magbabantay yata siya sa palengke nila. Ngayon, meron yatang medyo may sakit sa pag-iisip na lalaki ay sinita niya kasi parang nanghahasil doon sa pwesto nila. Ngayon, pagsita niya, pumalag siyempre kasi may sakit sa pag-iisip At nagkaroon sila ng konfrontasyon noon. Ang sitwasyon, parang nagwala yata yung may sara sa ulo tapos parang yatang hinampas yata siya ng bangko at parang napa-outbalance siya. Dahil doon, binaril niya yung tao. Tama ba yung ginawa niya? Yun ay mali. Wrong using of your firearms, no? Sabihin mo na naman sa akin, nagmamagaling ka dahil hindi ko nandun. Sabi ko nga, lahat ng video ko na sinasabi ko sa video ko ay first-hand information nung ako nag-duty. Ang dami kong pinag-dutyhan kumpanya. Ang dami kong pinagdaanan na sitwasyon. Yang si Raulo, napagdaanan ko yan. No? So mamaya, tapusin nyo na ng video. No? Anong mga diskarte? Kasi yung mga si Raulo na yan, pinagdaanan ko yan. Baka akala nyo hindi ko pinagdaanan yan. Pinagdaanan ko yan. May ginawa kami sa mga yan. No? So yan nangyari doon. Dahil nga na-balance siya at isip niya ay time na to para gamitin yung baril ko, binaril niya hanggang sa napatay niya. Nakita ko sa video kasi, narinig ko parang hindi lang isang putok ang binanat niya Narinig ko 3 Pero correct me if I'm wrong, sino yung mga taga doon. Ang narinig ko basta mas marami sa isa ang narinig kong putok. So hindi ko alam, hindi ko nakuha yung video kung ilan ang tama ng tao. Ngayon, nakita ko rin sa video na may kasama siya. Yung kasama niya, inawat sa, kinilir yung baril niya Kinilir yung baril niya. So, ngayon, tama ba yung ginawa ng gwardiya? Tama ba yun, guys? Tama ba yung lakas na lang tugtog ng kapitbahay ko? Tama ba yung ginawa ng gwardiya na ginawa niya agad yun sa isang may sakit sa pag-iisip? No? Ngayon, anong mga diskarte dapat, no? Anong mga diskarte? Tama, nawawala ako sa hulog dahil sa tugtog. Sinsa na kayo, nawawala talaga ako sa hulog So ngayon guys, ano bang dapat gawin? Kung ano bang time, ano bang right time na magagamit yung ating service firearms? Alam nyo guys, bago nangyari na naman yung pangyayari niyon, naglabas ako ng video, legal process. Dapat alam natin bilang gwardiya ang legal process, no? Tulad nun, sira ulo, medyo may problema sa pag-iisip ang kaharap mo. Sir, ano pong dapat gawin dun, di ba? Anong dapat mong gawin, no? Nandun ka. Anong dapat mong gawin dun, sir? First things na gagawin mo, dahil nagwawala na yung sira ulo, back up. Back up. Pre, back up mo na. Nagkuha na to Ngayon, kung yung kasama mo ay tatawa-tawa lang sa'yo, ibig sabihin, hindi mo hindi niya kinuha yung kuhan mo, literal na lang gawan mo na action yun, na hindi ka man lang nag-back up sa akin, alam mo may situation na ako rito, no? Kasi talaga dapat back up yun. Ngayon, may tugtog talaga Ngayon guys, nagtitigil ako kasi sa tugtog. Ngayon guys, tumawag ka ng backup. Sir, paano kung hindi ako ng backup, sir? Hindi ako tinulungan ng kasama ko. Siyempre, pananagutan niya yun dahil hindi siya nag-backup. Ngayon, ang tanong mo naman, sir, paano kung ako lang mag-isa? Ito na, mag-isa ka. Sir, kailangan ko nang gamitin yung baril ko, sir, mag-isa na ako gaganon ka. Una-una guys, yung sitwasyon ay
wala namang dalang itak o baril yung kaharap. Nagwawala siya dahil may sila na siya sa kanyang kaisipan. So, parang pinalo yata siya ng bangko. No? Pinalo siya ng bangko. Doon papasok yung tinatawag na hand combat mo. No? Hindi yung puro ka lang inom dyan. Puro ka upo. Wala ka man lang jogging, wala ka man lang practice sa sarili mo. Kasi nga, gwardiya ka, duty ka lang ng duty. So ngayon, nagkaroon ka na encounter, hindi mo magawa ang hand combat mo. Yun, pag gano'n ang kuhan, bigyan mo na ng isa yun. Saan mo dapat bigyan? Dito lang yan, oh. Dito. Dito. Bigyan mo lang yun. Ngayon, kung gusto mo walang resulta rito, sa katawan, tirahin mo sa dito. Dito, floating ribs. Yan ang ginawa namin sa mga siraulo namin nung inawat namin si Raulo. Inapirkat ko agad yung tagiliran niya. Guys, no? Hand combat muna. Alam mo yung mga siraulo na yan, ay yung mga may pagsakit sa pag-iisip kasi ang hirap sabihan ng siraulo. So dyan ha, sakit ng pag-iisip. Kuwan yan haribas na yan sila eh. Sundutin mo yung tagiliran yan, liyuko na yan. Sabay, yun na, diinan mo na. Ipusas mo na. Hindi yung gagamitan mo na, ito na, dito na tayo ha. Sir, kailan namin gagamitin yung baril? Nandun na nga eh. So hindi mo na kaya, ang lakas talaga. May mga mental, may mga taong may sakit sa pag-iisip na malalakas talaga eh. Ang lalakas niyan, lalaki ng katawan. Pero minsan-minsan lang yun, no? Wala namang practice yung mga yan, kaya nga sira na dito eh. Wala nang practice, halibas, okay lang. Pero kung ikaw, praktisado ka, hindi iubal sa'yo yun. So, ipalagay na natin, bigigibin na natin na, mas malakas sa'yo. Sino anong gagawin ko? Mas malakas sa akin eh. Kung mas malakas sa'yo, overpower ka. Ba't kailangan mo patayin? Barilin mo lang sa paa. To neutralize. Ikaw kaya, tamaan ka sa paa. Makagalaw ka pa kaya? Makakalaban ka pa kaya? Di ba? At least kahit pagdating sa legal process, masasabi, sir, no choice akong hindi neutralize, mas malakas sa akin, sir eh. Baka maaga pa niya yung baril ko. Ba't kailangan mong barilin? Ba't kailangan mong patayin? Kailan ba dapat gamitin ang baril natin? If the danger is there, nandun na yung tinatawag na masasalang na yung buhay mo tulad na may baril siya. Di ba? O kaya biglang sinaksak ka na malapitan, no choice ka, lalo na kung sugatan ka na. Tirahin mo na, kahit saan na matamaan yun. Kasi life danger mo na eh. Nandiyon na yung danger sa buhay mo eh. Pero nandun, kontrolado. Doon sa sitwasyon ng video nakita ko, pwede siyang tumawag ng back up mo na pre. Nagwawala na to eh. Diba? Ngayon, doon sa back up, nung kami nag-aawat yan, sinisimplahan namin ng sungkit yan sa tagiliran. O kaya, sinisimplihan namin ng dito sa may atay niya. Pang! Sundutin mo lang ng ganun yan. Pang! Tutiklop yan. Sabay ko na. O kaya, pag inis na ako, i-cross ko lang siya ng ay, sorry. May tao. Bigyan mo lang ng paisa yan dito sa dito, oh. Para malaglag lang yan. Okay na yan. Para madala ba? Para next time, hindi siya magwala-wala eh. Ayan, ginagawa namin. Kahit yung mga nahuli namin yung mga shoplifter sa mga bago namin turn over dun sa mga kaukulan namin, binibigyan mo na namin ng isa. Sinasabihan namin, wag mo nang ulitin na. Pak! Pero huwag mapakitaan din na doon. Yung mga sikretong lang yan. Kahit naman sa mga ginagawa yan eh. Ginagawa yan para mapadala ba? No? Ganun yun. Huwag ka mag-aim ng papatay ng tao. Una-una, tulad nung sa video, may kasama siya eh. Lalo na yung kasama mo, bubuyuin ka. Pre, tirahin mo na yan, pre! Kanyan eh. Ikaw na magpadala ka. Nagpadala ka dahil gusto mo maging bida doon sa sitwasyon. O ngayon, sino na ngayon nakulong? Payak-iyak ka ngayon sa kulungan. Kasi bakit?
hindi mo inalam ang legal process. Naglabas na nga ako ng video diyan, legal process. We must know how to use our service firearms being a security guard. O anong sitwasyon dapat mong gamitin yung service firearms mo. 'Di ba? Kasi kaya ka nagjo-duty, guys. Kaya tayo nagjo-duty. Not to not our purpose is to kill person or people. Ang purpose natin kaya nag-duty para matugunan yung pangangailangan natin bilang tao. Bilang tayo may pangarap tayo. Nagpaaral ka ng anak mo, nagpakuhan ka ng pamilya mo. Ngayon, hindi ka marunong sa legal process sa pag-duty mo, subok lang ng subo. Kaya nandito nga yung channel ko para magturo eh. Minsan, instead na pasalamatan ako, binabas pa ako. Guys, hindi ako nagmamagaling. Hindi ako magaling ha. Hindi ako nagmamagaling. Wala akong kuhan. Pero mas maganda pa rin yung may gabay. Kami kasi tinuturuan kami. Tinuturo sa amin kung paano. Kaya nga, sinishare ko rin sa inyo. Na hindi dapat kasi baka may ibang security guard nakahawak lang ng baril. Yun ang nasa isip na. Ganon-ganon na. Kasi akala niya, yun ang purpose. Pinahawak ka ng baril, hindi para pumatay. Pinahawak ka ng baril, para yan ang may last option ka in case worst scenario happen to your post, especially if there's some threat regarding sa life of your client and in yourself. But still, hindi mo dapat gamitin yan in premature situation. Tulad ni Kuya, premature yun eh. Wala namang dalang baril yung kalaban niya at walang dalang itak. Pinaghampas na siya ng upuan, palagay na natin. Doon magagamit yung tinatawag na hand combat mo. Di ba? Doon mo magagamit yung paano mo siya i-neutralize by using your hand combat. No? Sundutin mo yung dito niya, oh. Ganunin mo lang yun. Tigil yun. Dadala yun. Di ba? Pero first things yung gagawin mo ay, tukula, back up. Sir, back up po. Nagwawala na po tungkol dito. Ngayon, kung naman yung back up, dalawa na kayo. Doon nyo na sundutin. No? Sundutin nyo na. Pangahin nyo na. Cross nyo na sa dito banda. Pang. Pang. Lugto na yun. Nadadala na yun. Yung nagwawala-wala. Bigyan nyo na isa para kuhan ba? Masabi niya, aray. Gaganon na yan. Ha? Walang matapang na tao pag nasaktan. Titiklop yan. Yung sakit na, yung bigay na talagang indahin mo ba? Huwag yung bigay na pitikin mo lang. Yung suntok na yung bigay na iindahin niya ba? Para pag nainda niya, hindi makukuha siya, matatakot na siyang lumarga ulit. Kasi bakit? Nakatikim na eh. Ganun yun. O ngayon, nagpadala ka sa bugso na yung damdamin, binaril mo, pinatay mo, may ibabalik mo yung buhay nun? Oo, nandun na tayo, may sakit sa isip yun. But still, kasagsagan ng maraming tao, maraming kumuhang video, yung maraming witnesses ngayon. Baka inisip mo, maraming witness ako na ako ay sinugod ako ng serolo, kaya ako nabaril. Oh, sorry. May masakit sa isip, kaya ako nabaril. Kaya ako nabaril siya. Hindi mo alam ang legal process eh. Hindi naman yun ang dapat mong gawin para sa sitwasyon, di ba? Kaya guys, know how to use your firearms. Okay guys? Last option ng firearms, hindi yan, huwag ka mag-aim na pumatay ng tao para isibing bida ka sa duty mo. No. Kaya dyan papasok yung mga hindi nag-training. No? Ang training ng gwardya ay hindi lang nakapokus sa trabaho mo. Ang training ng gwardya ay overall yan. Legal process, know your mga how to handle situation, how to treat your gun, at paano ka magkaroon ng tamang hand combat.
Tinuro ko yan sa video ko kung paano, kunwari, sapakin ka ng babae. Huwag mo sabihin sapakin ka ng babae, ay sasapak ka rin. Tano tayo doon, ang babae pa. Anong dapat ganti mo pag babae, sasapakin ka? No, anong ganti mo? Para masaktan siya. I-block mo lang. Ma'am! Dito tatama yan. Kung manghahampas. I-block mo yung kamay niya para siya masaktan. Gaganon-ganon niya. Sinaktan na walang buhay dyan. Sinaktan, ma'am. Ikaw ang sumuntok. O, gaganon-ganon. O, dito mo patamahin yung suntok niya, yung kamay niya. Saan? Gaganon-ganon ka lang. Kunwari, ikon ka lang. Handa ka lang sa babae yung sampal kasi bigla-bigla nananampal yung mga yan. Diba? Pagkaharap mo yung babae, kung ano babae, kaharap mo na, bigla nananampal yan eh. O, ganun ka lang. O, gaganon ka lang sa kamay mo. Kasi bakit yung kamay nila biglang gumaganon yan eh. Eh, kung mainit ang ulo mo, sinampal ako, sapakin mo rin. Kasi nagalit ka na. Patay na, talo na tayo sa legal process. Okay? Tulad ni Kuya, iiyak-iyak siya sa kulungan dahil dahil sa tungkulin ko. Sabi niya kasi parang hindi mo nakakaintindihan ko kasi Ilonggo eh. Dahil sa tungkulin ko, kaya ako nagawa yun. Tungkulin? You must know the proper legal process in your duty. Hindi ka dapat subo ng subo, no? So dapat alam mo yung proseso. Tulad na dapat proseso nun. Call the backup, di ba? Pag na-back up na, para matigil yung pagwawala niya, hindi ko sinabing legal tong sinabi ko na bigyan mo ng isa doon sa tagiliran, sa panga, para tumigil. Pero yun ang dapat mong gawin para, ba? Di ba? Kunwari, dapa! Pag dapa, anong gagawin? Hindi dumadapa. Hawakan mo yung dalawang paa. O di, plakda na yun. Pag plakda, diinan yung likod, kunin na yung kamay, pusas. O di ba? Nagreklamo ngayon, physical injury. O kung bukol-bukol lang dito, slight physical injury. O bayaran lang ng agency yan. Sa susunod, huwag ka na magwala rito ha. O, ganun yun. Pinatay mo. Paano magiging kuwan yun? Mahirap yun. Labanan sa korte yun. Ang dami pang witness. Wala namang kuwan yan. Hinampas lang siyang puwan. Wala namang dalang kuwan. Dayari tayo. So guys, I hope na makapagbigay sa inyo ng gabay ito. No? Once again, hindi ako nagmamarunong, hindi ako nagmamagaling. No? Kasi baka may magbabasa naman sa akin na akala mo naman kung sino ako magaling. Hindi ako magaling. But still, pag ikaw may karunungan sa kaisipan mo, biglang magre-reflect yan sa galaw mo. Reflection yan eh. Oops. Kwanto. Tulad dito sa tindahan namin ngayon, marami akong encounter na naninigaw sa akin. Gusto mo basakin yung mukha mo, gaganon-ganon. Hindi ako nagre-react sa mga yun. Bakit? 1,000 ako, 10 piso sila. Bakit ko patulan yun? Pinabayaan ko lang silang sumigaw. Huwag lang nang kukuha na sa akin. Sige, sumigaw ka lang dyan. Hindi nakakabawa sa pagkatao ko yung sigaw-sigaw ka dyan. Basagin ko mukha mo eh. Ano? Ako, tatawa-tawa lang ako. Gaganon-ganon lang ako. Bakit? Hindi ko kailangan ko bang patulan yun? 10 nga lang eh. Ako 1,000 na eh. No? Wag, ganun lang ako. Yun. Guys, yun. Alam mo dapat kung saan ka ilulugarin sarili mo. Para hindi tayo mabuslo. Okay? So, guys, hanggang dito na lang tayo kasi talaga yung tugtog ng kapitbahay ko baka masasayang na itong kinausap ko na napakahinaan pero lalong nilakasan so nangiinis. So, ganun talaga ang buhay. Kailangan mag-a-adjust tayo sa paligid natin. So, kung kayo ay baguhan guys at hindi pa subscriber, papindot yung subscribe button guys. Tama nyo na notification bell kasi marami tayong pag-uusapan para ma-encourage naman akong gumawa ng video kasi nakakasakit ng damdamin pag nakita mo 3 na lang nanonood, lalong nilalangaw yung video ko. So guys, kung nagustuhan nyo ang topic natin, paki-like ang video guys. Kung hindi naman, paki-dislike. Sabi ko dislike ng video o like. Yung iba ayaw talaga mag-like, ayaw din mag-dislike.
ayaw makipag-engage. Isipin niya, baka yumaman yan. Bye-bye guys. Sa video, kita-kita tayo. Bye-bye.